Ayan, kumusta mga pre? Dito nga pala ako ngayon sa inyong screen para ipakita ko sa inyo yung aking biniling bagong shock. Siyempre, nasira yung ating dating shock. Rider 150 yan. Ngayon, naghanap ako online. Ano bang maganda? Ano magandang shock? Ngayon, nakita ko tong brand na OKM. Dumating siya sa akin, naka-bubble wrap pero binuksan ko na. Tapos meron siya ditong maliit na window. Review natin para makita na natin lahat. Nabili ko nga pala to Shopee, halagang 2K. 2,000 sulit ba? Yung shock na to nabuksan ko na kanina. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano siya dumating sa akin. Safe na safe siya, may foam siya, naka-plastic at talatang di magagasgasan. Pero sa kalokohan ko, tamahan ko ng mga tools. Itong to. Tinesting kong matigas, alloy pala yan. Alloy itong dalawang bushing na to. Tingnan natin. O nga pala, meron siyang panikwat or hook wrench dito sa ilalim. Baka ma-misplace nyo o hindi nyo makita pag bumili kayo. Kagandahan nun, may adjust nyo yung ating shock nang walang kahirap-hirap. Dahil yan ang pinaka-special tools para dun sa ating shock, yung hook wrench. What's up, OKM? Yan. Dito sa taas makikita natin OKM branding na OKM Racing. Ito, comment down below. Hindi ko alam kung para saan tong isang pihita na to. Comment na lang kayo para malaman natin lahat. Tapos, dito sa adjuster niya, nagustuhan ko yung style niya. Kagandahan pa nito, ang laki nung pwede niyang i-adjust. Ito nga pala ang purpose nito para ma-adjustan yung stiffness ng ating shock. Mas mababa mas compress yung shock natin, mas matigas ang play ng shock. Tapos bukod doon, meron pa tayong Allen wrench thread lock. Yan, para maiwasan natin yung mga pagluwag habang nananakbo yung ating motor. Wala namang may gusto na bigla na lang nababago yung stiffness ng play ng shock. Tapos dito may warning. Pag bumili kayo nang bahalang bumasa niyan, pero malinaw na malinaw, mayroon tong nitrogen gas. Saka hindi mo pwedeng basta-basta i-repa, kailangan yung mga professional ang maggawa. Tapos sa likod, OKM. Tapos meron siyang serial number, OKM branding. Yan, kitang-kita nyo, madali siyang baklasin. Meron siyang thread dito, pwedeng adjustan. Tapos ito naman, fast and slow rebound. Para saan nga ba to? Ito yung ramdam na ramdam natin pag halimbawang bumabangking tayo o kaya naman nasa lubakan tayo. Mas maganda pag bumabangking naka-slow rebound tayo, gawa ng hindi masyadong gumaganon yung ating likuran. Hindi tayo nagpi-fishtail. O kaya naman pag halimbawa nasa lubakan tayo, mas okay fast rebound yung shock natin para hindi natin masyadong ramdamin lubak. Tapos ito yung pinaka-appearance nya. Ayan, gas-gas, ang tanga. Wala namang problema yan. Mas better pa rin yung performance than look. Paano? Kabit na natin at malaman natin yung performance. Let's go! Ayan mga pre, na-install na natin ang ating shock. Hindi ko na pinakita dahil siguro naman alam na natin lahat kung paano mag-install ng shock natin. Napaka-basic. Pero kung gusto nyong tutorial tungkol doon, request lang kayo. Ipagbibigyan ko kayo dyan. Install na natin yung ating shock. Ini-bounce check ko na rin. Ini-test drive ko na rin para meron ako ng magandang feedback sa ating review. Ngayon papakita ko sa inyo yung ating bounce check. And ito nga pala yung pinaka-prepared kong set ng bounce sa rebound ng ating motor.
Pwede nyo lang paglaruan yan. Pwede kayo mag-experiment. Bukan natin. Try natin yung papabagali natin ang balik. Sinagad natin yan. Medyo mabagal na ang magiging balik niya dyan. Tapos try natin yung mabilis na mabilis, yung walang rebound halos. Turan, para sira yung shock. Pero okay din naman yan. Pero syempre, balik natin doon sa pinaka-preferred ko. Yan ay 8 turns ang ginawa ko. 8 clicks pala. 8 click. Para syempre, for comfort, saka ibabase na rin natin yan sa bigat natin. Saka yung adjustment ng shock. That's all. Sana nag-enjoy kayo and thank you very much sa panonood sa ating vlog. Salamat!